Ayon sa ilang mga manininda na nakapanayam ng Newsline team, bagamat bahagyang bumaba ang kanilang bentahan sa ngayon dahil tapos na ang pasukan, ikinatutuwa naman nila na ordinansa ito sa bayan ng Baco dahil na rin sa malaki ang maitutulong nito sa kanila bilang mga manininda ng iba't ibang produkto. May dumadayo sa Tianggian tuwing Miyerkules. Sa medyo mahina ng konti. Pero hindi naman kami talo dahil krudo lang naman yung aming ginagamit. May sarili kami, awa ng Diyos. Nakakabenta rin. Bisa naman merong mahina rin. Merong maganda, malakas. Maganda para sa aming magtitinda. Siyempre, kung walang tiyangge, di doon lang kami sa tindahan. Pagka may ganitong tiyangge, di madadayo mo ka para makapaghanap buhay. Ganito. Bakit nagmula ka pa sa Manila? Hindi ka ba talo sa pamasahe? Hindi naman kasi mura yung bayad ko sa pamasahe niya, yung tracking kasi. Binabayad ko ng tama. Maganda yung ganito kasi nakatulong ka na sa kapwa mo, kumikita ka pa. Ayon naman sa ilang mga Bacueñong mamimili, sumigla ang komersyo sa kanilang lugar tuwing araw ng Miyerkules. Bukod naman sa samut-saring mga paninda, mabibili rin sa murang halaga ang mga ito mula sa damit, kagamitan at maging ang mga pagkain tulad ng tuyo at iba pa. Malapit yung pinamimili. Kaya tumayad pa sa Calapan, ito dito na lang, no? Mura pa! Samantala, ang Baraka Day ay mula sa salitang Ilocano ng ibig sabihin ay Tiangge Day, kung saan maliban sa bayan ng Baco, ordinansa na rin ito sa iba pang bayan gaya ng Nauhan, Victoria at Socorro. Susunod, pagbabawal sa paggamit ng plastic bag isusulong ng pamahalaang lungsod. Yan at iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalaala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back. Let's go. On HD LCD Sanyo. Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527. 286-7567. Owner-Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos ang eleksyon at formal na panunumpa ng mga halal na opisyal ng pamahalaang lungsod, isinagawa na nitong ika-5 ng Hulyo ang unang pagpupulong ng mga lokal na opisyales ng pamahalaan na pinangunahan ni City Mayor Doy Liachon at dinaluhan ng mga department heads ng city government, City PNP at ni Vice Mayor Jojo Perez. Sa naging pagpupulong ipinahayag dito ang programang Aksyon Agad na formal ng binago sa programang Ang Bagong Calapan, kung saan prioridad dito ng alkalde ang massive preparations para sa posibleng pagpasok ng La Niña, gaya ng paglilinis ng mga drainage canal at ang lahat ng dadaluyan ng mga tubig upang maiwasan ang pagbaha. Mahirap kalaban ng kalamidad Ang nature,
ang kalikasan. Hindi pa ako pinapanganak, bumabaha na, tagaroon kaya ako. No? Ay, anong gagawin natin? Kaya nga tayo may dredging machine hanggang masyado lang silted talaga ang ilog natin. Ngayon, nakalampas na ng tulay ng San Vicente. Nandito na ngayon sa San Vicente North. Galing sa Ibaba West ang ating drainage. Dredging machine. Nililinis na lahat yan. At sana umabot nga papuntang Lalud. Kasi dati nung ako'y bata, nakakaligo pa kami doon kasi kita mo yung... ang mga problema rin naman, mga may gilingan. Puro ipal naman nun. Basura, alagay doon. Silted na siya. So, pinalilinis. At ang ating barangay officials sa Barangay Lalud, monthly yan. Nagpapalinis. At saka talaga, unusual talaga yung pagkababa nung karsada. Sabi ko nga, sa taasan mo, di lubog naman yung mga bahay nila. So, hindi ko naman sinasabing wala lang solusyon. Ang sinasabi ko lang ay yung pagpapataas hindi kasi malulubog lang yung bahay sa mga tabi. No? Yung pagpapataas sa karsada. Siguro, ang dyan, continuous ang paglinis. Wala namang way kasi ilog siya eh. So, laliman mo yung ilog para hindi umawa sa karsada ang tubig. Napakamahal naman ng ano bang tawag dito? Yung riprap. Hindi lang naman yung riprap. Napakahaba niyan. Siguro over 50 million ang gagastusin yan. Hindi naman kaya ng pamahalaan yun. So, hindi ko naman gusto ko kung pwede nga lang kumpasan ko na tumigil ng bahay. Hindi ganoon. Because sa pagtagal ng panahon na pinabayaan natin ang kalikasan, dito pa rin yun eh. Kaalinsabay ng plastic yan eh. Sa paghaba ng panahon na pinabayaan natin ang kalikasan, tayo nagsasuffer. Diba? Sabi, pag tinapon mo ang basura mo, babalik sa'yo. Yun nga, bumabalik sa'yo yung tubig kasi sinalaula natin ang ilog na ngayon ay mababaw na. Ang padami ng padami ang tubig na dumadating, hindi naman palalim ang ilog eh. Paibabaw ng ibabaw kasi punong-puno siya ng basura. Kaya nililinis natin ito. It will take time. It will take time. Pero kung iyan ay sabihin sa akin, ay kahit po ako, siguro bigyan niyo ako ng perang mas marami rito nang sa ganon, unahin kong prioridad. Kasi ang gobyerno parang pamilya lang yan eh. Pag limitado ang pera mo,